Sa kamanghamanghang taas na 7 feet 7 inches, si Robert Babraxi ay agad naging sentro ng atensyon noon sa mundo ng basketball. Sa loob ng court, literal na nangingibabaw ang kanyang tangkad. Madalas ang mga kalaro at kalaban niya ay tila kalahati lang ng kanyang height. Dahil dito, nag-viral ang mga video niya noon na dumadakdak siya ng halos hindi na tumatalon at bumubutata ng mga tira na parang effortless lang. Isang overwhelming na height advantage para sa sino mang humaharap sa kanya. Kaya't mabilis na tumaas ang expectations ng mga tao kay Robert, isang teenager na may historic na tangkad, galing sa pamilya ng mga atleta at exposed sa elite training simula pagkabata. Marami ang naniniwala na siya na ang susunod na giant na makakapasok sa NBA at isang pangalan na dapat abangan sa liga. Ngunit sa kabila ng hype at mataas na expectation, bigla na lamang naglaho sa spotlight si Robert. Isa siya sa mga pinakamatangkad na high school basketball players na nakita ng mundo. Pero ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa NBA, sa halip tumahak ito ng ibang landas. Nasa na nga ba siya ngayon? Gaano ba talaga siya kagaling? At ano ang pumikil sa kanya para maabot ang NBA? Pag-usapan natin yan. Si Robert Babraxi ay ipinanganak noong July 17, 2000 sa Arad, Romania sa isang pamilya kung saan ang pagiging matangkad ay normal lang. Ang tatay niya na si Sigmund Babraxi ay 7'1" at dating professional basketball player na nagrepresent sa Romania. Ang nanay niya naman ay dating volleyball player at may taas na 6'1". Kaya't iniisip ng mga doktor na ang sobrang pagtangkad ni Robert ay normal lang dahil sa genetics, hindi dahil sa anumang kakaibang sakit. Ngunit ang ikinagulat ng mga eksperto ay hindi ang tangkad niya, kundi ang mabilis na pagdevelop ng kanyang katawan. Noong 8 years old si Robert, lagpas na sa 6 feet ang height nito. At noong siya 12 years old, nasa 7'2" na siya at nalampasan na ang tatay niya. Dahil sa ganitong mabilis at unprecedented na paglaki, bata pa lang minomonitor na ang kalusugan niya. Paulit-ulit siyang sinusuri para sa hormonal issues, pituitary conditions at iba pang overgrowth syndromes. Ngunit sa bawat check-up, laging normal ang resulta at healthy si Robert na sinasabing natural lang ang kanyang height. Pero kahit na natural, hindi ito madali para sa katawan niya dahil mas mabilis ang paglaki ng mga buto niya kesa sa muscle, nahihirapang sumabay ang kanyang strength, coordination at balance. Ang mga galaw na madali para sa iba, kailangan ni Robert ng focus para magawa. Kaya't ang paglaki ni Robert sa ganito kataas ay naging malaking pagsubok para sa kanya. Ang mga ordinaryong gamit kagaya ng upuan, mesa, kama, damit ay kailangang i-modify o ipa-custom para magamit niya. Pagsapit nito ng 13 years old, size 17 na ang sapatos na isinusuot nito. At pagdating sa basketball, mas makikita ang mga challenges na ito. Medyo stiff at awkward ang running mechanics niya. Hirap sa mabilis na lateral movements dahil sa unusually high center of gravity, nahihirapan itong magbalanse. Habang ang ibang young players ay nagpo-focus sa ball handling o shooting, si Robert kailangang mag-focus sa mas basic na kailangang matutong gumalaw ng efficient sa kanyang katawan. Pero sa basketball niya rin natutunan kung paano gamitin ang kanyang katawan sa tamang paraan. Dito, hindi naging problema ang kanyang taas kundi malaking advantage. Nakita naman ng mga coaches ang potential niya at nakuha ang pansin ng mga basketball scouts. Kaya unti-unti itong nakilala at kasabay nito ang pagdating ng maraming oportunidad. Habang sumisikat ang pangalan niya sa Eastern Europe, nakakuha ito ng spot sa Stella Azzurra na naging unang breakthrough ni Robert. Ang Stella Azzurra ay isa sa mga pinakarespetadong basketball academy sa Italy na kilala sa pagdevelop ng elite international prospects. Dito nakaharap niya ang mas matatanda at mas malalakas na players at agad siyang namukod tangi, hindi dahil sa dominance, kundi dahil curious ang mga tao sa kanya. Sa taas na higit sa 7.5 feet at timbang na halos 190 pounds sa panahong ito, sobrang payat niya para sa tangkad niya. Pero may mga flashes ng skill na higit sa pagiging novelty.
Ayon sa mga scouting reports ng Stella Azura, stand out ang soft mid-range touch niya. May basic passing instinct at surprisingly good understanding of spacing. Hindi siya mabilis, malakas o explosive. Noong 2016, kumalat online ng isang short game clip mula Italy kung saan makikita si Robert na tumatakbo sa court, gumagawa ng dunks na halos hindi tumatalon at nakaka-contest ng shots sa simpleng pag-extend lang ng braso laban sa players na halos half-foot lang na mas maliliit. Dito agad nag-viral si Robert sa internet. Para sa iba, siya ang magiging future ng basketball. Para naman sa iba, hindi normal ang itsura niya. May mga tanong katulad ng kung kaya ba ng kanyang payat na pangangatawan ng pisikalan at kung kasing taas ba ng kanyang height ang kanyang basketball skills. Simula dito, naging curious na ang buong mundo kay Robert na hindi na lang basta local phenomenon. Noong late 2016, gumawa si Robert ng malaking hakbang para sa development niya. Nang lumipad dito sa Amerika para mag-aaral sa Spire Institute sa Ohio. Hindi lang ito typical na high school kundi isang high-performance sports academy na inihahanda ang kanilang athletes para maglaro sa Division I college basketball at professional careers na ayon sa report ay gumagastos ng lampas sa $50,000 kada taon para sa development lang ng mga bata. Simple lang ang kanilang goal para kay Robert, magpataba na hindi makakaapekto sa katawan niya. Sa taas na 7'7" at nasa humigit kumulang 200 pounds, sobrang fragile ng frame niya sa standards ng American basketball. Kaya't inilagay siya sa striktong strength at conditioning program kasabay ang aggressive nutrition plan na may 5,000 plus calories kada araw. Limitado rin ang court time para unahin ang muscle growth at iwas injury. Pero kahit nasa 5 hanggang 6 ang meals niya araw-araw at kasabay nito ang consistent lifting, mabagal pa rin ang progress niya. Ayon sa report, sa loob ng halos isang taon, 5 to 10 pounds lang ang nadagdag sa timbang niya. May kaunting progress pero kulang para makipagsabayan physically sa elite level. Sa Amerika kung saan karaniwan na ang matatangkad, ang height ni Robert ay naging biggest concern imbis na advantage. Muli na namang na-excite ang mga fans nang lumabas ang balitang maglalaro rin sila Melo Ball noon para sa Spire Institute. Kaya tinabangan ng mga fans ang kanilang magiging duo, isang flashy guard at tallest high school player ever na magsasama sa court. Maraming umaasa na makikita na si Robert maglaro sa national stage at magbibigay ng mga highlights para sa fans. Pero sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. Hindi pinaglaro si Robert kahit limited role lang. Habang sila Melo ay naging media sensation, natiling sideline si Robert. Hindi ito kinatuwa ng mga fans pero may dahilan ng Spire kung bakit hindi siya pinaglalaro. Dito na diskubre na may scoliosis si Robert, ang curvature ng spine na nagdudulot ng misalignment sa hip at core. Para sa karaniwang player, manageable ito. Pero sa sobrang taas ni Robert, malaking risk factor ito. Apektado ang kanyang stability, endurance at kakayahang tumanggap ng contact. Kaya mas mataas ang posibilidad ng long-term injury. Bawat clash sa court ay may kaakibat na consequences. At ang desisyon na hindi muna siya palaruin ay hindi dahil kulang siya sa effort o talent pero para protektahan siya. At habang nag-e-evolve ang basketball, nagbago rin ang concept ng big man. Sa ngayon, hindi na lang tangkad ang mahalaga. Kailangan ng speed, quickness, range at versatility para makasabay sa modern bigs. Kahit mga sentro ay expected na tumatakbo sa court at mag-switch sa mas maliliit na defenders at makapag-shoot sa perimeter. Sa NBA ngayon, mas pinapahalagahan ng players na kayang gawin ng lahat. Depensahan ng multiple positions, mag-handle ng bola at mag-contribute sa fast-paced offense. At para kay Robert Babraxi, ang ebolusyon na ito ay nagdala sa kanya ng malaking problema. Sa taas na 7 feet 7 inches, natural lang na head turner siya. Pero kapag ikinumpara na sa mga modern big men tulad ni Chet Holmgren o Victor Wembanyama, mga players na pinagsama ang size at mobility, makikita ang limitasyon ni Robert pagdating sa movements.
Steep ang long strides niya, mabagal ang lateral quickness, at mababa ang vertical leap kumpara sa NBA standards. Sa liga na mas nakadepende sa athleticism, hindi sapat ang height para makipagsabayan sa ganitong kataas na level. At kahit pa sa kolehiyo, ang pinakamabigat niya lang na naabot ay nasa 220 hanggang 225 pounds. Sobrang payat pa rin para sa taas niya. Ang ganitong frame ay mahirap protektahan sa laro na puno ng collision, screens at full speed cutting. Sa ngayon, marami nang lumalabas na matatangkad na players mula sa iba't ibang bansa, pero noong panahon niya bihira pa ito. Ngunit kahit naging unlikely destination ng NBA, hindi naman nawala si Robert Babraxi sa public eye. Sa halip, natagpuan niya ang daan na akma sa katawan niya at opportunities na mas malayo sa basketball. Pagkatapos ng collegiate career niya sa Rochester Christian University sa Michigan, kung saan siya naglaro hanggang 2021-22 season, nag-shift siya ng focus hindi para sa professional hoop dreams kundi sa ibang arenas na pwede niyang ipakita ang kakaibang physical presence niya. Noong 2024, nag-debut siya sa acting sa sci-fi horror film na Alien Romulus, kung saan ginampanan niya ang role ng The Offspring, isang hybrid human xenomorph creature. Kahit walang spoken lines, malaki ang impact ng performance niya sa chilling final sequences at remarkable feat para sa isang first-time actor. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.